Okay, bago tayo bumati ay gusto ko lamang basahin yung kahilingan ni nagpakilalang Ordicify. Ang sabi niya, ipaliwanag niyo Maestro Elmer bakit mas gusto ng mga shooters ang 1911 pistol kaysa Glock pistol. Maraming salamat. Okay. Ang tinutukoy lang dito ay shooters ha. At bago ko ibigay yung aking paliwanag diyan ay gusto ko mo lang bumati sa mga OFW, sa mga panig kayo ng mundo. Mag-ingat tayo. Dalangin ko tayo ay walang malayo sa mga aksidente at ingatan natin ang ating mga kalusugan. Mahirap tayong magkasakit. Okay? Sa mga panig kayo ng mundo, God bless us all. Okay? At gusto ko lang magpasalamat sa lahat ng mga nanonood ng aking videos, lalo tigito sa hindi nag-skip ng ads sapagkat tayo ay isang charity vlogger. Yung kinikita natin sa YouTube ay tinutulong natin sa 6 na mga estudyante na mga single parent, yung mga magulang. At tayo naman nakapagpag-graduate na ng 4 na anak, kaya STEM naman na tayo ay tumulong sa iba. Okay, yan kaya ang naisipan ko ay yung kita ko dito sa YouTube ay itulong ko sa kanila. At okay naman ako dun sa kinikita ko dito sa aming kumpanya. At huwag ninyo ako hanapin sa Pilipinas sapagkat ako isang gunsmith firearms instructor dito sa Kuwait, may din shooting range. Okay, at gusto ko lang pasalamatan si Alfredo Isidro at itong si Ordicify sa kanilang ipinadala sa ating GCash. Ito, may GCash tayo dito. Na yan ay para dun sa ating mga estudyante na mga beneficiaries. Yan ay GCash ng aking anak, ang aking tesorera. Okay, maraming salamat sa iyo Alfredo Isidro at Ordicify, nagpakilalang Ordicify. At yan ay malaking tulong. Tayo po hindi tumitingin sa laki ng halaga. Ang importante tayo nakakatulong. Okay, maraming salamat sa inyo. At do sa mga gusto pang magpadala, ay yan, nandyan ang ating GCash number. At yung mga nagpadala pa ay please pakilala naman kayo para mapasalamatan ko kayo ng bonggang-bongga. Okay, punta na tayo dito sa kahilingan ni Ordicify. Okay, disclaimer lang po. Ang tinatanong lang kasi dito ay yung mga shooters. Bakit gusto ito ng mga shooters? Hindi po in general mga shooters lang ang nakakagusto ng 1911. Bakit daw? Okay, as a shooter, ako talaga ay nung bumili ng baril, nung ako'y nag-umpisa mag-shooting ay bumili ako ng 1911 sa katunayan federal lang yung nabili ko na baril. Pero okay naman siya. Kasi unang-una kaya nagustuhan ng mga shooter itong 45. Pag ito ay naka-holster ang angas ng dating. Maangas ang dating ng At saka isa pa kaya ito nagustuhan ng mga shooters. Unang-una, yung weight niya. Yung weight niya tamang-tama. Kasi kung ikukumpara natin ang weight ng ng Glock, mas magaang siya. Samantalang ang weight ng 1911 swak na swak ang weight nito. At balanse. Pagka hinawakan mo kasi nakabalance yung para bang iba ang hawak ng mga shooter nakabalance. Isa pa yon. Sa performance, wala akong masabi. Parehong maganda ang performance nitong dalawa na to. Ang tinatanong ng laman bakit nagustuhan ng mga shooters? Ang pangalawa pa dito, kaya nagustuhan ito ng mga shooters, nabibihisan. Kaya pag nakakita kayo ng 1911 na ay bihis na pala yan. Ibig sabihin yan, dumaan na yan sa magagaling na gunsmith. Ang dami ng pag nabihisan na, sari-sari na ang nakalagay, alam naman na ninyo yun. Meron diyang nalagyan na ng compensator, ginawa na nilang hybrid, ginawa na nilang kaya nga pagka sasali ka sa meron tinatawag na open at saka doon sa standard. Okay. Kamukha nitong nito. Ito dito na lang tayo sa safety. Thumb safety. Apakaganda ng thumb safety nito. May
pwede mong gawing ambi. Okay, ambidextrous. Ayan, apakaganda ng safety. Samantalang itong Glock, meron ding Glock na may kamukha itong Glock 19, may safety rin. Pero mas maganda yung safety ng at mas maganda kamukha nito, hindi naman si ambi. Kung ikaw ay kaliwete, problema ka na kasi pangkanan ito. So bibili ka na ngayon ng pangkaliwa na na may safety. Kasi ang kalimitan ng ganitong walang ito ay mapapasama ka sa production. Okay, dahil ito ay striker. Striker ang nito, wala itong hammer. So ang gusto ng mga shooter ay yung may hammer. Okay, although meron din namang mga shooter na gusto ng ganito kasi mas maganda raw sa precision. Okay, ang striker. Pero pagdating sa practical shooting, mas marami naman ang may gusto sa may hammer. Okay, at maraming faktor ang kinagusto dito ng mga shooter. Unang-una nga, ang gandang i-holster dahil manipis siya. Ayan, papansinin ninyo, mas manipis siya. At yun nga, ang dami pong sa pagkulay na lang, ang dami. Pwede mo pa siyang ipa-hard chrome, ipa-two-tone, at kasi unang-una dito sa polymer, wala ka nang masyadong magagawa dito sa polymer Ayan na yan Ayan na yung ayan na yung polymer. Kung ano yan, ayan na yan. Pero pwede mo na lang siya lagyan ng mga accessories. Kamukha nito. Dami mo malalagay na accessories dyan. So ayan naman ang kagandahan naman ng Glock. Sa pan-tactical, maganda ang Glock kasi nga ay may mga accessories ito. Pero pag sa mga pang-practical, mas gusto nila ang mas gusto nila ng 1911. So ayan. At kaya karamihan ngayon ang gumagamit ng mga law enforcers ngayon ay Glock. Sa mga law enforcers, marami na nakakagusto ng Glock. Kasi nga ang kalimitan ng Glock, lalo yung mga Glock 17, wala nang thumb safety yan. Bihira, maliban lang dito sa Glock 19 na may thumb safety. Yun nga lang, hindi man siya ambi. Hindi siya ambidextrous. So at saka ang isa pa sa kaganda ang ng Glock, yung maraming nakagusto sa Glock, madali rin siyang i-maintenance. Madali siyang i-maintenance at madali mo siyang maihanap ng parts. Although ang Glock din naman halos ganoon din ang Glock. Halos ganoon din naman ang Glock. Madali mo rin siyang baklasin, madali mo rin siyang linisin, at wala ring masyadong kumbaga hazard sa paglilinis at sa pag-maintain. Ang kagandahan ng Glock, hindi masyadong kinakalawang ito na polymer kasi, at ang kanyang slide ay matibay din sa kalawang, hindi ka man kinakalawang. Okay lang. So ang tanong lang naman ay sa mga sa mga shooter lang. Kaya ang anuhin ko lamang ay yung advantage at disadvantage ng mga shooter. Okay, although ito ang standard nito ay 7+1 lang ang magazine niya. Pero may mga lumabas na rin na high capacity na 1911. Nag-evolve na nga ang 1911 Nag-evolve na. May mga lumabas ng high capacity na. So, pero pagka lumabang ka ng standard, hindi pa pwede naman yun. Talagang standard din ng So, yan lang ang masasabi ko sa At kung meron pa kayong makaragdagan, tatanggapin natin. Sapagkat iba-iba rin naman ang kaisipan ng mga shooter. Okay, at yun lang para sa akin. Yun lang ang masasabi ko para sa akin. Kaya kung bakit ko nagustuhan ng Glock. Okay. Dito sa
sa trigger, ang dami mo ring mga magagawa sa trigger. Ang dami mo mga, ito ay friendly ito sa mga gunsmith eh. Ang dami kasi gustong-gusto ng mga gunsmith ito kasi nga, kumbaga ang gunsmith ay ano eh, kumbaga beautician ang gunsmith. Kaya ang daming pinagkakakita ng gunsmith dito sa 1911. Although itong Glock naman, bili ka lang ng bili kabit ka lang dito. Bili kabit. Wala kang, hindi ito masyado sa sa gunsmith. So ayan. Kaya maliit rin lang ang kaalaman ko dito sa pagdating dito sa sa katanungan ito, pero yun lang ang masasabi ko at hindi ko na malaala yung iba, pero alam ko marami pang masasabi yung ating mga shooter dyan at tatanggapin naman natin. Basta wag lang niyo akong patitigilin ng pagbablog kamukha ng isang nagnamba sa atin. Okay. At hanggang dito na lamang. Maraming salamat sa inyong mga katanungan na pipilitin nating mabigyan ng kasagutan sa abot ng ating maliit na kaalaman. At sana wag kayong magsawang manood ng aking mga videos. At magtanong kayo kahit anong tanong, pipilitin nating masagot yan sa abot ng ating maliit na kaalaman. God bless us all. Thank you very much.